Okay, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po! Dito po, Marimar. Okay, bago tayo magsimula sa ating klase, tayo muna ay mag-exercise. Gawin bigyan natin ng lakas ang ating katawan at ating man bago tayo dumango sa ating aralin ngayong araw. Tayo ay sasaya. Okay? Tapos na po kami yan. Ay, version 2 ito. Ano minagay ko, teacher? Ako ka na, teacher. Gimemorize yung teacher, oh. Wala siya doon ang the best time. So, dapat mong gata sa akin. Yay! Wala ko Dapat naman. kamay. Dapat din yung gamay. Kabila naman. Sabi ko nga eh. Saan natin? Kabila naman. 1, 2, 3, let's go! Yo, yo. Nan? Yeah. Palayo! Sige, teacher. Teacher! Ay, ano na yung kami, teacher? Yes. Ito. Ganito yung counting ha. Pwede ka sa ano. Si Kauntin. Sige, yung sunod sa squad ba? Nanakot? Teacher, choreographer. 5, 6, Conversion lang niya dahil eh. 8, 7, 6, 5, 4. Palayo mo dahil. Ilang naman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi pagawas. Teacher! Butahan ni Pag mo ron. Palapakan natin ang ating mga sarili at maaaring lang umupo. Ngayon, bigyan na ng lakas at sigla ang ating katawan, ang ating binti, ang ating braso ay gising na gising. Ngayon, kayo ba ay gising na gising at handa ng matuto? Hindi. Mali na hindi ganun. Siyempre, mainam kung gano'n, tatapos tayo sa ating mga tungkulin pag-ibigyan. Gusto ko ang mga bata, una, makinig ng mabuti sa guro. Gusto ko lahat ng tikinig at nakatingin sa akin. Pangalawa, itaas ang talang kamay kapag gustong sumagot o mayroong katanungan. Pangatlo, makilahok sa mga gawain na aking gagawin. At panghuli, igalang ang guro at mga kaklase. Naintindihan ba ang mga tungkulin sa pinag-aralan, mga bata? Ina, kung ganon, dadako tayo sa ating pagganyak. Ito ay buuin ang salita. Maaari niyo bang basahin ang panuto ng sabay-sabay? Bola. 1, 2, 3, go! Naintindihan ba ang panuto, mga bata? Ayusin niyo lamang yung mga pinaghalong titik na ipapakita ko sa PowerPoint at itaas ang kamay kapag mayroon kayong alam sagot. Una, handa na ba ang lahat? Hindi pa po. Siyempre po. Sige. Ano ito? Yes, Julian. Pangungusap po. Ang sagot ng pangungusap ay... Ang sagot ng pangungusap ay... Tama. Bigyan natin siya ng big clap. 1, 2, 3. Yes po, tatlo lang. Kayo naman. Ano ito? Itaas ang kamay, wapag ito. Sumagot.
at wala pang ibang yes! Tama. Pautos. Pautos. Ang sagot mong pautos ay Papa na. Bigyan natin siya ng nice clap. Nice. NYC. Ngayon, ano ito? Yes, Tia. Ang sagot ng padamdam ay tama. Sige. Bigyan natin ng masigabong palakpakan natin sarili. Yes, masigabong palakpak. Ngayon, meron akong gabay na tanong. Ano ang salitang nabuo ninyo? Di ba meron tayong apat sa salita? Padamdam, pangusap, pautos. Magaling. Ngayon naman, madali ba o mahirap itong hula? Madali. Ngayon, kung ito ay madali, saan natin ginagamit ang mga salitang ito sa pang-araw-araw natin na ginagamit? Okay lang. Saan natin ginagamit ang mga salitang pautos? Paluto? Pangunod? Yes, ganyan. Ginagamit natin ang salitang pautos kapag tayo ay nag-uutos. May pananong dito. Ang pananong naman po ay kapag ikaw ay nagtatanong po. Sige, maraming salamat. Ngayon, dadako naman tayo sa ating aralin tungkol sa pangungusap batay sa gamit. Ang mga salitang na ipakita ko kanina ay meron yung kadugtong sa paksa na ating ituturo. Ngayon, alamin muna natin ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral inaasahan unang makibasa. Natutuwa ang iba't ibang uri ng pangusap batay sa gamit. Pangalawa, Nagpapagbigay ng halimbawa ng pagpapuri at pangatlo, nagagamit ng tamang uri ng pangusap pag-araw-araw ng usapan. okay. Ngayon naman, alamin natin ang kahulugan ng pangungusap. Maaari mo bang basahin ito, binibining iyan? Pangungusap. Ang pangungusap ay pangkat sa mga salitang may buong diwa o kompletong kaisipan. Ito ay ginagamit upang magpahayag ng ideya, damdamin, tanong, o dito. Maraming salamat po. Plus, kapag sinasabi natin pangungusap, ito ay isang pangkat na mga salitang may buong diwa o kompletong kaisipan. Ito ay ginagamit upang makapagpapahayag kung ano yung nasa iniisip natin, ano yung mga damdamin na gusto natin ipahayag sa ibang tao, o yung mga ideya, damdamin, tanong, utos na nais nating gawin. Kapag sa pangungusap class, isa itong salita na nagbubuo ng diwa o kompletong kaisipan. At meron itong apat na mga uri ng pangungusap na batay sa gamit. Ang una dyan ay ang pasalaysay. Okay? Maaari niyo bang basahin ang definisyon ng pasalaysay? Ang pasalaysay ay pangungusap na nagsasaad o nagbibigay ng impormasyon, pangyayari, kaisipan, at tatatakot sa totoo. Sige. Kapag sinasabi natin pasalaysay, isa itong uri ng pangungusap na nagtatakot sa mundo. At ito ay nagbibigay ng impormasyon, detalye, pangyayari o kaisipan na naganap. Halimbawa, si Ana ay nagbabasa ng aklat. Ang guro ay nagtuturo sa harapan. Pangalawa, maaari niyo ba basahin? Masaya kami naglalaro sa parke. Pangatlo, Ang araw ay maliwanag ngayon. ang araw ay maliwanag ngayong araw. Ang pangungusap nito ay nagtatakot sa mundo. May ideya ba kayo? Iba pang halimbawa na maaaring ibigay? Yeah. Nakita ko si Lord sa palaruan. Magaling. Ito ay nagbibigay pangyayari. Dahil si Lloyd ay nakita sa parke.
ay nagbibigay pamilya. Si John C. at Althea ay tahimik. Sa silid-aralan. Ito ay nagbibigay informasyon kina Althea at Althea. Yes, ano yan? Wala tayong pasok bukas. Wala tayong Manifest na ba? Ito ay nagbibigay informasyon kagaya ng pagsalaysay. Lagi natin tatandaan mga bata na kapag uri ng pangungusap na nagsasabi na pasalaysay, ang salita o ang pangungusap ay nagtatapos sa puso. Todo. Naiintindihan ba mga bata? Aba, siyempre po. Naiintindihan ba mga bata? Aba, siyempre po. Ganon, natapos tayo sa pangalawang uri ng pangungusap. Ito ay patanong. Maaaring magbasahin ang definisyon. Ang katanungan ay pangungusap na nakahanap ng kasagutan o informasyon. Nagtatapos ito sa kanilang pananong. Maraming salamat. Kung kanina ang pasalaysay ay nagtatapos sa tuldo, kapag patanong naman ng mga bata, ito ay nagtatapos sa tandang Pananong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Ako, si Raymart S. Durazo. Ano ang gusto mong pagkain? Ang gusto kong pagkain ay siomay at kwek-kwek. Ang gustong pagkain ni Tia ay siomay at pepe. Si Kylie, Khalil, ano ang paborito mong kulay? Blue! Kulay magaling. Ikaw, Juliana, saan ka nakatira? Sa bahay. Saan ito pagkalan na bahay? Bakit? Sige. Magaling. Ako din ako. Sige. Ano? Ikaw ba ay masaya, Nicole? Opo, teacher. Si Nicole ay masaya. Ngayon, Hindi. saan ka pupunta? Ako ay pupunta sa paaralan para matuto. Pangatlo, Hindi po. Kumain ka na ba? Kumain. Hindi po. Hindi po. Hindi po. mga bata, sa isang Isang araw. sa isang araw. Oh, titipid. Tama na po yung titipid. Okay, mga bata, napakahalaga na tayo ay kumain ng maaga. Yung almusal. Bakit hindi kayo kumain? Walang ulam. Walang ulam. Sino na kami wala? Ako na, dapat kumain kayo bago kayo pumunta sa paaralan. Dahil ito ay nagbibigay ng enerhiya at magandang kaisipan. Ngayon, okay, lagi natin tandaan na kapag sa uri ng pangungusap ang patanong, ito ay nagtatapos sa tandang ay mainam kung ganon. Kayo naman sa pautos, maaaring bang basahin ang definisyon? Ang pautos ay ang usap sa nagbibigay ng utos sa binigyan matutong. Karaniwan ito nagtatapos sa tutong o tandang patanda. Mga bata, may napapansin ba kayo dito? May tulyo. Di ba yung kasalaysay may tulyo din? Oo. Pero kapag sinabi natin pautos, ito ay nagbibigay utos, bilit o paluto. Sa kasalaysay naman, ito ay nagbibigay utos. May kaibahan, pero pagkapareho na nagtatapos sa tulyo. Halimbawa, isara mo ang pinto. Isara mo ang pinto. Ito ay nagbibigay utos. Buksan mo ang pinto, teacher. Ikuha ng bago ko. Linisin mo ang iyong mesa dahil madumi. Linisin mo ang sala. Pangatlo, maaaring bang basahin? Tumayo na. Tumayo nga kayo ng maayos. Paano, teacher? Sa ganito. Tingnan mo. Mga bata, tumayo ng maayos. Pag ganito. Isip yan. Pag ganito. Sige, maaari na umupo. Sige. Naiintindihan ba ang pautos mga bata? Kapag ang pangungusap ay nagbibigay utos, ilis o panutos, ito ay Sige. Kayo naman ang huli. Ito ay
padamdam. Balik bang basahin ang panuto? Ang pagkakala ay kausap na nagpapahayag ng matinding damdamin ng emosyon tulad ng tuwa, lungkot, gulat, takot, nagtatakot ito sa damdamin. Sige. Kapag sinasabi natin padamdam, Loy, Ganyan po. ito ay uri ng pangungusap na nagbibigay tuwa, lungkot, Gulat, takot, o pagkakala. At ito ay nagtatakot sa tandang padamdam. Yung kanina, mga bata, kung napapansin ninyo, itong pautos ay nagtatakot din sa tandang padamdam. Ngunit, ito ay nagbibigay utos, bilin o palito. Pero, kung sinasabi natin padamdam, ito ay nagbibigay tuwa, lungkot, gulat, takot, o pagkakala. Halimbawa, ang ganda ng bulaklak. Kama ng teacher. Ito ay nagbibigay tuwa dahil ang bulaklak ay ang bulaklak ay ang ang liit ng bulaklak. Malaking bulaklak. Ako din! Ha? Paano pag nadulas? Naku! Nahulog ang aking lapis. Maaari na bang bigyan? Sige, Juliana, bigyan mo kami na sa susunod na yan. O sige. Gula. Of my life! Kayo naman sa Tagalog ang aming pangkat. Sa takot naman. Nandyan na si... Nandyan na si... Hindi ganon. Nandyan na si... Ginawa mo na yung Mark. Sige. Ngayon, alam nila ba ang mga uri ng mga pangungusap? Ano nga ulit nung mga? Ito'y padamdam. At pasalaysay. Ano nga ulit yun? Okay. Ngayon, handa na kayo sa ating pagkatang gawa. Wala. Ayun na, teacher. Wala signal, teacher. Oh, mas Sa ating pagkatang gawain, bari niyo ba basahin ang panuto? Pipilihan ang pangalan sa dagat ng Jemba. Tama-tama ang pangalan, pupuntaan sa harapan, pakinig sa bayan na ipapakita. Nagkandidatin na po, itaas sa Okay, naiintindihan ba ang panuto mga bata? Ako ay pipili ng dalawang pangalan mula sa mystery box at kapag natawag ang inyong pangalan, pumunta kayo sa harapan at makinig sa ipapahayag na aking ipapakita at babasahin at itaas ang salita o ang signboard ng fact kung ito ay tama o bak naman kung hindi. Sige, ikaw ay maswerte ngayong araw. Ikaw ay maswerte ngayong araw. Kabase, Tia. Punta ka dito sa Favorite ka na lahat ng pila. At ang pangalawa naman ay si Pulico Chauncey Marie. Sino si Pulico Chauncey Marie? Punta ka dito. Sige. At ito ang iyong signboard. At ito ang iyong signboard. Dito ka po. Andyan ka. Okay na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat? Handa na ba? Sige. Ito ay fact o blank. Tia, kabase. Ang pangungusap ay pangkat ng mga salitang may buong diwa. Ito ay fact o blank. Kasalita.
Ikaw naman, Buliko. Ang ang patanong ay nagtatapos sa tuldok. Ito ay bluff or fact. Pak. Isa, dalawa, tatlo. Wak. Bluff. Sige nga, alamin natin kung tama ka nilang sagot. Tama, teacher. Ay, nakita na. Magaling! Bigyan natin siya ng papapapla. Yan na po mga bata. Dito na mga bata. Dito. Ngayon naman sa pangalawa. Pare, ako ay bubunot mga bata. Maswerte ka, Sansano ang Gilimarili. Sige, punta ka dito. At sunod naman ay si King Conico. Sige, punta ka dito. Handa na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat? Mauina. Ngayon, Sansano. Ang padamdam ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Ito ay fact o bluff. Nicole, ang pausok ay ginagamit upang magtanong. Ito ba ay fact o bluff? Isa, dalawa, tatlo. Fact o bluff? Tignan na natin kung tama ka nilang sagot. Fact or bluff? Magaling! Bigyan natin siya ng nice clap. Nice! Yeah, maraming salamat sa susunod na yan, Pati. Kaya naman sa pangatlong pares, maswerte na ngayong araw, Montero Jr. Ito ka. At ikaw naman sa susunod, Wagas Career. Sige na ang bata pa. Sige, pumunta ka dito. Ngayon, ang iyong pangungusap, Julian, ay ang pasalaysay ay nagbibigay ng impormasyon na pangyayari. Ito ba ay fact o bluff? Patay. Ikaw naman, Wagas, ang pangungusap ay ang tandang pananong ay ginagamit sa pangungusap na pananong. Ito ba ay fact o bluff? Handa na ba ang lahat? Kung ganon, isa, dalawa, isa, dalawa, tatlo. Bluff. Fact? Fact. Fact. Tignan na natin kung tama ka nilang sagot. Bigyan natin siya ng Brazilian club. Tapos na. Okay, sa pang-apat na pares, maswerte ka ngayong araw. Dulado ang hili. At maswerte ka ngayong araw. Lupito, si Zerian. Saya sa progresyo. Tignan na natin kung sila ba ay nakikinig. Ang madamdam ay lagi nagtatakot na tandang pananong. Ito ba ay fact or bluff? Zerian? Ang pag-iusap ay isang magalang na paraan na pagbibigay ng utos o pahiligan. Ito ba ay fact o bluff? Handa na bang lahat? Handa na bang lahat? Handa na bang lahat? Kung ganon, itaas ang inyong sagot. Bluff at fact. Ang inyong sagot ay magaling, tama. Bigyan natin siya ng pizza. Kayo naman,
Alea. Pumunta ka sa harapan. Tignan natin kung tama ba o nakikinig ba sila. Una, Loy, ang pangungusap na halika rito ay panguno. Ito ba ay fact o doubt? Okay? Ang pangungusap na ang galing mo ay isang padamdam. Ito ba ay fact o doubt? Tingnan natin. Isa, dalawa, tatlo. Fact? Fact. Tingnan natin kung ano mga kanilang sagot. Fact at fact. Tama. Wow! Yes, not everyone! Ang ganon. Ngayon, napangulit pa rin. Ikaw ay maswerte. Lucenio Atea G. At ang panghuli ay walang iba kundi si... Sino? Si Kian. Si Rapil. Pumunta ka dito sa harapan. Sir. Share lang natin kung sila ba'y nakikinig o hindi. Ang ikaw, Althea, ang pag-uusap na saan ka nakatira ay isang patako. Ito ba ay fact o doubt? Tumahimik ka. Ngayon naman, yan, ang pag-uusap na wow! Ang laki ng isla ay isang patako. Ito ba ay fact o doubt? Handa na bang lahat? O, kung ganon, isa, dalawa, tatlo. Ang kagiyan lang, Althea ay fact. Tingnan natin kung tama ang kanilang sagot. Fact at doubt ay tama. Mukhang nakikinig sila ng mabuti. Bigyan natin sila ng tatlong palakpak. Ginigiling na po, sir. Bigyan natin sila ng giling-giling lang. Giling-giling. Ay, paraan na, sir. Ha? May bago siya ni Sir. Para lang sa'yo. Ang giling-giling mo, para lang sa'yo. Ang giling-giling mo. I want to take by Lloyd. Teacher, para ka pong senior. Ganon. Ngayon, handa na ba kayo sa ating pagtataya? Wala na po, teacher. Wala na bang oras? Wala na po. Ano ba bang oras ngayon? 9:55. 95. So meaning, ito ay Oral. Ang short po ka mo. una, ilang uri ng pangungusap bantay sa gamit ng aking tinalakay. Yes, Julian? Ay, yes, Julian? po. Apat, okay. Ang sagot kong apat ay tama. Bigyan mo ng tatlong palakpak. Ngayon naman, ang pangalawang katanungan. Alin sa mga sumusunod ang pangungusap na katanong? Yes, Nicole. Ang sagot mong si, kailangan natin masusulit ay tama! Bigyan natin ka ng tatlong palakpak. Ngayon naman, ang pangatlong katanungan, anong bantas na ginagamit sa pangungusap na padamdam? Yes, Anthony. Tandang padamdam. Ang sagot mong tandang padamdam ay bigyan siya ng tatlong palakpak. At ang pang-apat na katanungan, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangungusap na pasalaysay? Any hand? Yes, Wakas. Ang sagot mong si, ang aming kapatid ay hilig magbasa ay bigyan siya ng tatlong palakpak. At ang panghuli naman ay ang pangungusap na pakihugas ng inyong mga kamay ay isang yes, plato. Ang sagot mong pautos ay tama.
Bigyan ka ng tatlong palakpak. 1, 2, 3. Ngayon, tapos na ang ating leksyon. Maaari ba kayong tumayo? Sinigil po. Mga bata, maaaring tumayo. Tumayo daw. Maraming salamat at paalam na mga bata.